morning po sa bawat isa. Palang umaga po sa inyong lahat. In behalf po ng District 6 mula sa DFC Nagcarlan, in behalf po ng District 6, magandang umaga po sa inyong lahat. Inyo pong lingkod, Pastor Ramil po, para po magbahagi po ng salita ng Diyos para sa umagang ito mula sa District 6 po, Nagcarlan, DFC Nagcarlan po. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Purihin ang kanyang pangalan, Diyos na mabuti. Hallelujah. Narito po ako ngayon sa ating church sa Nagcarlan. So, purihin ang Diyos na buhay, tapat at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Amen po. Hallelujah. Sige po, tayo po umawit sa Panginoon sa kanyang wagas na pag-ibig. Siya'y dakila at tapat. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng awit na ito. Awitan po natin the steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're anew every morning. You every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ito, ulitin natin ng umpisa. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're anew every morning. You every morning. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness.
thy faithfulness. Hallelujah. Diyos na mabuti, tapat, kami ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito sa iyong kabutihan, katapatan, kung paano mo kami niyakap ng mga nagdaang oras. Salamat sa kapahingahan, O Diyos. Salamat sa panibagong buhay na muli mong ipinagkatiwala po ninyo sa amin, O Diyos. Salamat. Hiling po namin sa umagang ito sa pag-aaral ng salita. Hiling po namin, O Diyos, ang pagsama mo at ang tulong, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos, sa iyong mga salita. Ano man yung nais mo ipahayag sa mga talatang pag-usapan, Panginoon, ay gamitin mo, Panginoon, bilang instrumento ng paalala po sa amin at pagpapala, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tinatalaga po namin at pinagkatiwala po namin ang devotion na ito, O Diyos. Patuloy na ikaw yung mataas at maparangalan, O Diyos. Salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Praise God po sa inyong lahat. Muli, mula po sa DFC Nagcarlan, in behalf po ng District 6 po, kami po ay mabahagi po ng salita ng Diyos. Salamat po sa lahat po ng sumusubaybay ng devotion na ito. Salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti, patuloy na nagpapakita ng kanyang katapatan sa kanyang mga anak. Narito po tayo ngayon sa church sa Nagcarlan. Salamat sa Diyos at unti-unti pong inaayos ng Diyos at salamat sa kanyang paglalaan ng lahat ng ating pangangailangan. So, napakabuti po ng Diyos na po. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay makibukas po sa aklat ng ikalawang Timoteo o 2 Timothy chapter 4 verse 9 to 18. So ito yung mga talata na kung saan ay paalala po sa atin na ito po yung paalala sa mga mananampalataya na kung saan ay patuloy tayong magpatuloy sa Panginoon kahit na ang sitwasyon ay mahirap, kahit ang sitwasyon po ay parang minsan ay hindi umaayon sa ating nais at gusto. So ito ay pagpapakita ng Diyos na siya ay mabuti, nawa ay magpatuloy po tayo sa Panginoon, no? Dahil sa panahon ngayon ay marami pong hindi nagpapatuloy, tumatalikod sa paglilingkod sa Panginoon, no? Pero ayon nga po dito sa ating talatang ating pag-aaralan ay makibukas po tayo sa aklat ng 2 Timothy chapter 4 verse 9 to 18, no? So sabi po dito, ako po ay babasa sa Mabuting Balita Biblia, no po. Sabi po dito, sikapin mong makapunta dito sa lalong madaling panahon. Iniwan ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Pumunta siya sa Thessalonica, si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia, at si Tito sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marco at isama mo rito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa akin sa gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tychicus. Pagpunta mo rito, dalhin mo rin ang aking balabal na naiwan ko sa Tyros. Sa Troas, sa bahay ni Carpo. Dalhin mo rin ang mga aklat, lalo na iyong mga gawa sa balat na hayop. Napakasama ng ginawa sa akin ni Panday na si Alejandro. Pagbabayaran siya ng Panginoon sa kanyang mga ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat mahigpit niyang sinasalungat ang ipinangangaral natin. Sa unang paghaharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin.
Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Panginoon ng Diyos. Ngunit sinamahan ako ng Diyos at binigyan ng lakas upang makapangaral ng lubusan sa lahat ng hintil, at ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang magpahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon sa mga talatang ating nabasa. At ito po ay pagpapakita na yung nabanggit ko po kanina na marami pong sa panahon ngayon, no, kahit matatagal na pong Kristiyano ay tumatalikod. Bagamat ang pinag-uusapan dito yung pagtalikod ng ilang manggagawa na kasama ni Apostol Pablo sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa gawain, ay tila iniwan siya ng kanyang mga kasama. At ito po yung papapakita na nangyayari din po sa maraming Kristiyano ngayon at maraming mga iglesia na kung saan ay maraming tumatalikod na manggagawa at lubos na iniiwan ng kanilang mga tagapanguna. So ang layunin po ng talatang ito ay hikayatin ang mga mananampalataya na magpatuloy, huwag tumalikod sa Panginoon at huwag iwan ang mga gawain na iniatas sa bawat isa. At isa nga po ang makikita po natin dito sa talatang binasa po natin sa aklat ng ikalawang Timoteo chapter 4 verse 9 to 18. So ano nga ba ang tinuturo dito? Kaya pinamagatang kong turning away from God. So makikita po natin dito ay may pagtalikod po sa Diyos yung mga kapwa manggagawa ni Apostol Pablo sa talatang binasa. So sabi po dito, basahin po muna natin yung ano ba yung binabanggit dito. Sabi dito, sikapin mong makapunta dito. So inaano si Timoteo na sabi, sikapin mong makapunta dito sa lalong madaling panahon. So ito po yung problema, ano po. Sabi po dito sa verse 10, ito po yung problema na nangyayari dito. Sinasabi po ni Apostol Pablo sa sulat na ito. Iniwan ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. So ito po yung sinasabi niya na iniwan. So alam niyo po mga kapatid, isang bagay po na sa buhay natin bilang mga Kristiyano o mga lingkod ng Diyos o naglilingkod sa Diyos ay yung pagtalikod o yung pagtalikod sa iniatas o gawain o pagtalikod sa Diyos mismo, yung turning away from God. So ano ba yung danger ng pagtalikod sa Panginoon? Yung pagtalikod sa Panginoon ay nangangahulugan po ito na pag-reject o ignoring God. Ini-ignore natin ang Diyos. Kaya nga dito nagkaroon ng pagtalikod na kapwa manggagawa ni Pablo na si Demas, no. Hindi lang si Demas, iniwan din siya ni Tito. Si Tito ay nagpunta sa Dalmacia. Si Crescente naman ay sa Galacia. So ito po yung imbis na siguro sa panahon natin, ito yung mga katuang o kasama sa gawain, no. So ito po yung mga malimit nangyayari sa atin ngayon, sa panahon ngayon. At dito sa ating binasa, makikita natin kung papaano nagdepende at nagtiwala si Apostol Pablo sa kabila ng pagtalikod ng kanyang manggagawa o kapwa manggagawa sa Panginoon. Napakahirap po ng sitwasyon o yung kalalagayan ni Apostol Pablo dahil sa panahon ito ay siya ay hahatulan po. Nabasa po natin, siya po ay hahatulan at haharap sa hukuman nang wala man lang sumama sa kanya. At si binanggit po dito na si Marcos, sabi diyan ay si Lucas na lamang ang kasama. Sa verse 11, na si Lucas na lamang ang kasama niya. So, basahin po natin yung verse 9 to 11. Sabi po dito, sikapin mo makapunta dito sa lalong madaling panahon. Iniwan ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Pumunta siya sa Thessalonica, si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia, at si Tito sa Dalmacia.
So si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang maitutulong. Sabi daw hanapin mo si Marcos sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking pamanggawain. So si Marcos ay malaki ang maitutulong sa gawain, no? So pinakikita dito pagdating sa verse 16 na sinasabi dito na si Apostol Pablo ay hahatulan at haharap sa hukuman ng walang kasama. So sabi dito sa verse 16, ito po yung sinasabi natin na sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. So ito po yung sinasabi natin na sa pagkakataong ito ay haharap po si Pablo. Mahirap po yung kalalagayan niya sa mga pagkakataong ito at wala siyang makakasama. Haharap siya sa hukuman, wala siyang makakasama. So ito po yung pinapakita, no? Sabi doon, sikapin mong makapunta dito. So sa pagharap na sa napakahirap na sitwasyon ni Apostol Pablo dito sa ating binasa, kaya ganun yung pakiusap ni Apostol Pablo, no, kay Timoteo na sikapin mong, sabi ito, sikapin mong makapunta sa lalong madaling panahon. Ibig sabihin may urgency, may matinding pangangailangan po si Apostol Pablo sa mga kapwa niya manggagawa. At dito na sa ating panahon ngayon ay talagang may mga pagkakataon na ganyan, yung matatagal na rin na tipong tinatalikuran yung responsibilidad sa kanilang paglilingkod. Kaya ang pakikiusap niya, sikapin mong makapunta rito sa lalong madaling panahon. Dahil anong sabi, iniwan siya ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig niya ito. So ang tanong, bakit nga ba napakadelikado o why it is dangerous to turn away from God? Bakit nga ba napaka-danger ng pagtalikod, yung turn away from God? Bakit nga ba? Tunay nga na napaka-dangerous po mga kapatid, no, sa panahon natin. Ang paglayo, ang pagtalikod sa Diyos, alam niyo po ba na kahit matagal na sa paglilingkod, nalalayo at natalikod sa Panginoon. Bakit kaya, no? Bakit kaya may mga ganong sitwasyon? Kaya mamaya makikita natin na paano natin ma-avoid ang gantong ito, no? Makatulong po. Bakit ma-avoid ang pagtalikod sa Panginoon? Kaya nga nagpapaalala po sa Romans chapter 12, no, verse 2, na huwag kayong makiayon. Itong bagay na ito na yung pagtalikod ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito ay sabi po dun sa Romans chapter 12 verse 2 na sinasabi na wag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa niyo kung ano mabuti, kalugod-lugod na ganap sa kalooban ng Diyos. Dahil alam ni Pablo, mga kapatid, alam ni Pablo na maraming natatangay kahit sa panahon ngayon, maraming matatangay sa takbo ng mundong ito at maraming natatangay sa takbo ng mundong ito. Kaya marami ang hindi nagpapatuloy at tumatalikod sa paglilingkod. Again, why it is dangerous to turn away from God? Unang bagay na nais kong i-share sa inyo is it weakens our relationship with God. Ito'y pinahihina yung relasyon natin sa Panginoon. Nakikreate ng paglayo, nakikreate ng barrier, nakikreate ng wall sa Panginoon kapag tayo ay tumatalikod sa Panginoon. Kaya sabi doon, yung masasamang gawa ang siyang nagwawalay po sa atin. Ayon nga po sa Isaiah chapter 59 verse 2, no, ang sinasabi na ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay niyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yun po yung sabi sa Isaiah. Ito yung bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon kaya hindi tayo makapagpatuloy. Kagaya nito marahil sa buhay ni Demas ay yung sa kanyang pag-ibig sa daigdig niya ito. Yun yung nangyari. It weakens our relationship with God. Sabi na Isaiah 59:2, ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay niyo sa Diyos.
nagkasala kayo kaya hindi nyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ito yung nagiging nagkakaroon ng distansya, napapahina. It weakens our relationship to God. Alam niyo po ang kasalanan at ang neglect sa mga gawain, sa prayer meeting, ay unti-unti nitong sinisira yung pakikipag-fellowship natin sa Diyos. Amen. Sinisira nito yung pakikipag-fellowship natin sa Panginoon. Lalong yung intimacy natin sa Panginoon ay nawawala kapag tayo ay tumatalikod sa Panginoon. Amen. Kaya sabi dito, iniwan ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Alam niyo po, ito po yung problema ngayon sa buhay natin na maraming nagiging sanhi ng pagtalikod. Ito nga yung mundo, maraming pinagkakaabalahan. Alam niyo po, yung social media na nga lang po, no? Maraming nahuhumaling sa mga mapang-akit na mga application ng social media, ano po. Pero ang magandang bagay po sa kabutihan ng Diyos, ayon po sa aklat ng Santiago chapter 4, ang nais ng Panginoon, sabi ng salita niya, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Ito yung isang bagay na pwede nating gawin, lumapit tayo sa Diyos. At tayo ay kanyang ire-restore sa mga bagay na at dito natin matatamo ang malinis na puso kayong mga naguguluhan. Mga kapatid, dito pinapakita sa talatang ito na tayo ay lumayo sa Diyos, pero paglapit sa Panginoon ay hindi kalugihan, nagiging mahirap, napakahirap maranasan ang yung mawalay po tayo sa Panginoon. Sabi dito, kung lalapit tayo sa Panginoon, siya'y magiging malapit sa atin. Ayon nga po sa Santiago chapter 4 verse 8 na po. So, ano ang sinasabi po ng Hebreo chapter 10 verse 38 to 39 sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos. Sabi po dito, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi ako nalulugod sa sino mang umaatras. Ano daw po ang sabi? Hindi nalulugod ang Diyos sa sino mang umaatras. Sa laban. No, sa laban. Ngayon, itong panahon natin yun, ito yung matinding labanan. At marami nga po ang umaatras. Ang sabi po ng Hebreo chapter 10 verse 38 to 39, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi ako nalulugod sa sino mang umaatras. Ngunit, hindi tayo kabilang. Sabi po dito, take note po hindi tayo kabilang sa mga umaatras. Amen po ba? Hindi tayo kabilang sa umaatras, kundi sa mga nananampalataya at maliligtas. Hallelujah. Ito po yung sabi niya. Hindi tayo kabilang, sabi po sa Hebreo chapter 10 verse 38 to 39. So dito sinasabi kung tatalikod tayo sa pananampalataya, mga kapatid, ay magdudulot ito ng pagkawasak, yung hindi magandang relasyon. Kaya it weakens our relationship with God. Dito makaranas tayo ng kaligtasan at patuloy na yung matibay na relasyon sa Panginoon. Amen. So ang pangalawang bagay po na why is dangerous to turn away from God is pangalawa is it's still ninanakaw nito ang ating kagalakan at ang kapayapaan. Naalala ko lang kagabi may kausap po ako via messenger na yung kanyang pinagdadaanan, nawalan siya ng mahal sa buhay. Tipong hindi siya nakamove on dun sa mga bagay na nangyayari sa kanya. Nakausap ko nung namatay nga siya. Hindi na nakapagpatuloy ng lamig sa Panginoon dahil yun nga naalipin ng kalungkutan. Ito yung isang bagay na nangyayari sa maraming tao ngayon. Kapag bumagsak, nagkaroon ng problema, ninanakaw nito yung pagtalikod, ninanakaw nito yung ating kagalakan
at ang kapayapaan. Amen. Sabi din ay yung pagkawala ng kanyang asawa ay naalipin. Ang sabi po, kaya nga po ang sabi natin, wag mong hayaang makulong ka sa kalungkutan mo. Hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan. May salita ng Diyos upang ipaalala sa iyo na magpatuloy ka. Ang salita ng Diyos ay siyang makakatulong sa iyo. Kami nagpapaalala lang bilang mga lingkod ng Diyos, pero ang higit na magpapaalala sa iyo ay ang salita ng Diyos. Nariyan ang salita ng Diyos upang magpaalala sa iyo. Nawala yung joy at yung kapayapaan sa buhay niya. Pero salamat sa Diyos at ang pagkakataon kagabi, bago ako matulog, ay nakachat ko po siya. So, iniwan ni Demas, kagaya po dito, ay ito yung isang bagay na ninanakaw. It is still spiritual joy and peace. Ito po yung pangalawa, Amen. So, may mga Kristiyano kahit nasa church ay still nag-a-attend ng church, pero wala yung kagalakan, wala yung kapayapaan dahil naalipin sila ng mga nakaraan. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, sa Diyos mo hanapin na yung kaligayahan. Kaya kapag yung pagtalikod natin, isang bagay po yan, ang dahilan ay yung ninakaw, yung spiritual joy at yung kapayapaan sa kanilang buhay. Tunay na ang joy o yung kagalakan ay matatagpuan lang natin sa yung close relationship natin sa Panginoon. Amen. Kagaya po ni David, nung siya ay nagkasala, na kung saan ay siya ay dumalangin sa Panginoon sa awit 51 verse 12, ang sabi ni David dito sa kanyang sulat, ibalik niyo sa akin ang kagalakan ng inyong kaligtasan. Bigyan mo ako ng masunuring espiritu upang ako'y inyong mapanatili. So kapag tayo ay lumayo sa Diyos, kagaya ni David ay nagkasala, pero instead na lumapit siya sa Diyos. Lumapit siya sa Diyos, humingi siya ng tulong sa Panginoon. Kapag ganun ang ginawa natin, ay nawawala. Kapag hindi natin ginawa yon, yung paglapit sa Panginoon, imbis na lumapit, lalo pa tayo lumalayo, tumatalikod sa Diyos, nawawala ang kagalakan ng ating buhay, paglilingkod. Kaya nais ni David, sabi doon, ibalik nyo sa akin ang kagalakan. Ayon po sa awit 51 verse 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan. So, gusto ni David na maibalik ang kagalakan na nawala dahil sa pagtalikod sa Diyos, yung pagkakasala. Instead na tumalikod, lumapit sa Diyos sa kabila ng matinding pagkakasala. In Isaiah chapter 48 verse 22, walang kapayapaan, sabi ng Panginoon, para sa masama. So, ito yung bagay na nagpapasama sa atin, yung pagtalikod sa ating Panginoon. So, pinapakita dito sa Isaiah 48:22 na pinapakita dito na ang pagtalikod sa Diyos ay nagdudulot, mga kapatid, ng pagkawala ng kapayapaan at kagalakan. So, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula lamang sa Diyos, walang sa ibang bagay. Kung tayo may problema, hindi paraan ng paglayo, hanap ng mga pansamantalang kaligayahan sa mundong ito, sa mga bagay, kundi ano ba yung nais ng salita ng Diyos? Sabi doon, hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan. Ang kapayapaan ay nagmumula sa Diyos. Diba? Isang bagay po, yung nais ng Panginoon ay manatili tayo sa kanyang salita. In John chapter 15 verse 10 to 11, pinakikita dito sa talatang ito, sabi ng Panginoon, kung susundin nyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ang sabi ng Panginoon, sabi, tulad ng ako'y nananatili sa pag-ibig ng aking Ama at sinusunod ko ang kanyang utos, sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa isip ninyo at ang inyong kagalakan ay maging ganap. So, ang paglapit palatala sa Panginoon ay magdudulot ng kagalakan at kapayapaan sa ating buhay, mga kapatid. So, dito, tinuturo ng Panginoong Hesus sa talatang binanggit po natin ay yung tunay na kagalakan, mga kapatid, ay nanggagaling sa pagsunod sa kanyang mga utos at pagiging malapit sa kanya.
Kapag tayo ay lumayo, siyempre kapag lumayo ka ay talagang may epekto 'yan sa buhay natin. Naunti-unti nawawala yung kagalakan natin, yung pagkagalakan sa pag-serve, yung kapayapaan ay nawawala unti-unting nawawala ito hanggang sa tuluyan na tayong malayo sa Panginoon. Kaya ang tunay na kapayapaan, amen, nagmumula at matatagpuan sa Diyos. Kapag tayo lumayo, doon na po nawawala. Doon na nagwawala. Hindi. Doon na nawawala ang kagalakan. Amen. So, sabi po ng Isaiah, sa awit 32 verse 3-4, ang salita ng Diyos, sabi po dito, nang hindi ko ipinahayag ang aking mga kasalanan. So ito ay pinakita na nung hindi niya ipinahayag ni David, sabi dito, ang aking katawan ay nalipol na patuloy na pag-ungol ko buong maghapon. Dahil doon sa kasalanan, nawala siya ng kapayapaan sa hindi niya pag-amin sa kanyang mga kasalanan. Awit 32 verse 3-4, sapagkat ang iyong kamay ay nagpiglas sa akin sa araw at gabi, ang aking lakas ay nabaon tulad ng init ng tag-init. So ang pag hindi pala pag-amin ng ating kasalanan ay parang isang apoy, sa tag-init na lumulipol sa atin. Amen. Kaya pinapakita sa talatang ito mga kapatid, no, na kapag tinatago natin ang ating mga kasalanan at lumalayo tayo sa Diyos, ito na po yun, nawawala ang ating kapayapaan, no po. Naranasan, marahil may mga pagkakataon na naranasan na natin yan, hindi pa natin inaamin o ayaw natin aminin na tayo ay walang magagawa, sinosolo natin ang mga bagay, pero ang Diyos, doon nawawala na tayo ng kapayapaan. Yung kasiglahan sa paglilingkod ay nawawala. Kaya ang bigat ng kasalanan ay nakakasakit sa ating kaluluwa. Amen? So, ang salita ng Diyos ang tutulong sa atin. Ang Panginoong Hesus mismo, huwag tayong tumalikod sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa Diyos. Ano man ang sitwasyon. Yung kapayapaan kung nawawala, minsan nababalisa tayo sa mga bagay-bagay sa mundong ito, kaya tayo ang nagiging hakbang natin ay tumalikod na lamang sa Panginoon, hindi na lang magpatuloy. Amen. Hallelujah. Sabi po ng Pilipos chapter 4 verse 6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin. Ito po yung nais ng panalangin. No? At ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa lahat ng pag-unawa ay magbabantay sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. So walang ibang kapayapaan na pwede nating lapitan kundi ang Panginoon. Kaya kapag tayo lumapit sa Diyos, mga kapatid, nagiging maligaya, nagiging masaya tayo, nagiging maligaya tayo, at nararanasan natin yung kapayapaan. Yes, marami ang mga ispin dito sa mundong ito, ang lahat sa buhay natin, sa bawat hinahakbangan natin, may mga bigat, may suliranin, at maraming problema. Pero ang mga bagay na dapat nating gawin ay sa Diyos natin hanapin ang kaligayahan. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. So, ayon nga po yan sa Pilipos chapter 4 verse 6-7 na yung kapayapaan ay sa Diyos lamang. Kaya pag tayo lumapit sa Panginoon, maligaya tayo, payapa, mararanasan natin yung tunay na kapayapaan sa Diyos. At kung lalayo naman tayo sa Diyos, ito nga po yung nawawala ang mga bagay na ito, yung kapayapaan. At nagiging sanhi ng pagkabahala at pagkabigat ng ating mga puso. Yan po nagsisimula ang paglayo. Kaya nga, why it is dangerous to turn away from God. Una, it weakens our relationship to God. Pangalawa, it takes away our spiritual joy and peace. Pangatlo po, ito yung maglilid sa atin. It leads to worldliness. It leads to worldliness and sin sa mga makamundong bagay kapag tayo ay nagtatalikod, lumalayo sa Panginoon.
dito na ililid na tayo, dadalhin na tayo sa mga mundong bagay at sa kasalanan. Diyan ang magsisimula. Magkakasala na tayo, magkakapatong-patong na yung nagagawa nating kasalanan. Kaya sabi ng 1 John chapter 2 verse 15, wag ninyong ibigin ng sanlibutan. Kaya totoo po itong salita ng Diyos, no. Wag ninyong ibigin ng sanlibutan o ang mga bagay na nasan sanlibutan. Ano po, totoo po ang sinasabi ng Panginoon eh. Kasi tunay kapag inibig mo talaga ang mga bagay dito sa mundong ito o sa sanlibutan ito, ay talagang malalayo po tayo, no po. Ay kaya sabi niya, wag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sabi pa, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Napakabigat po nito, no, na parang napakahirap ng mabuhay, no. Ang umiibig, ang mga bagay, sa cellphone, iniibig mo na yung cellphone mo. Ay sabi diyan ay ang umiibig sa sanlibutan ay umiibig. Kasi yung cellphone ay mga bagay sa sanlibutan ito eh, 'di ba? Binanggit po dito, sabi daw, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kasi sabi diyan, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Marahil ito pero totoo po ito, no? Kapag may mga bagay. So ano ba yung lesson dito? Kapag mahal natin ang Panginoon, mahalin natin ang lubusan, no? Kaya sabi ng 1 John chapter 2 verse 15, mga kapatid, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Bakit kaya? Kasi ito yung naglalayo sa atin eh. Kaya ito pinag-uusapan na turning away from God. At ito ang isang bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, ang tunay na laban ay yung mga bagay na minsan ay akala natin yung tayo na kalaban. Hindi, yung nasa atin, yung likas, yung likas natin, yung sinful natin, nature natin, yung ating likas na makasalanan, na hindi natin mabitaw-bitawan ang mga bagay. Kaya po sa buhay ni Demas, no, kaya sabi po dito na iniwan, sabi dito, iniwan si Pablo, no, sabi dito, iniwan ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Nawa mga kapatid, nung tayo ay katuang ng mga lingkod ng Diyos, huwag natin iwan ang mga lingkod. Samahan natin hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Kahit tayo mga lingkod, hanggang sa huli natin maglingkod tayo, magpatuloy tayo ni Panginoon. At ang last na bakit ito yung pang-apat, bakit napakadelikado? Why is dangerous to turn away from God? Siyempre, tayo ay may mga testimony, may mga buhay tayo patotoo, kung paano tayo mga kapatid na binago ng Panginoon, kung paano tayo nakaranas ng kaligtasan sa Diyos, kung paano natin siya na-encounter. Patotoo yan eh, testimony. Pero dito sa pang-apat ay, it damages our testimony. Sinisira nito yung testimony natin kapag tayo tumatalikod sa Diyos. 'Di ba mapapansin natin, di ba si kapatid na ay 'di ba yun, binago ng Diyos, siya ay dating siyang drug addict, binago ng Panginoon, naglingkod. Pero wala na uli siya, nagtumalikod. Bakit? Nahumaling na uli doon sa dating buhay. Kaya ito, madadamage talaga yung ating So napakahalaga po ng ating testimony mga kapatid. Isang bagay po yung testimony natin. Kapag tayo tumalikod sa Panginoon, masisira po yung ating patotoo mga kapatid. Kaya napakahalaga yung testimony natin, lalo na kung ikaw ay isang lingkod ng Diyos, na kung paano ka binago ng Panginoon, kung paano ka nakakilala sa Panginoon, o sa pagtalikod natin, masisira yung ating testimony. Marami nang hindi maniniwala at sigurado po, nasisiguro po ako, ang church, ang iglesia ay apektado po dito. Yung katawang ng gawain ng Diyos mga kapatid, when you turn away from God, it's damage our testimony. Kaya kapag tayo nahiwalay, tumalikod sa Diyos, sira ang patotoo sa ating paligid,
At sa ating Diyos mismo, sira ang ating patotoo. Ayon nga po sa Mateo chapter 5 verse 14, kaya kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Ibig sabihin, ito yung pinapakita dito, yung ating patotoo. Ito yung nagiging ilaw na. At kapag ito'y namatay, wala na yung patotoo. Nasa na si ano? Kaya ang Christian life, yung mga unbeliever, tinitingnan tayo. And of course, yung mga believer din. Bakit ba? Pero ano yung lesson dito? Ang paglakad natin sa Panginoon ay nagpo-point out dun sa ibang mananampalataya. Parang sila yung image. Let's say, yung ating inakay sa Panginoon, inilapit natin sa Panginoon, tapos tayo tatalikod sa Panginoon. Marahil tatalikod na rin yan. Amen? So, ano yung magagawa natin sa ano? Paano natin maiiwasan? So ito, mabilis lang po ito. Paano natin maiiwasan? How to avoid turning away from God? Una, we must faithful sa pananalangin. Maging tapat tayo, maging faithful po tayo sa pananalangin. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, palagi kayong manalangin. Pray without ceasing. Pray without ceasing. Kaya ito yung isang bagay na ma-avoid natin yung pagtalikod natin sa Panginoon. We must pray faithful. We must pray faithful. Kaya sabi diyan, palagi kayo manalangin. Pangalawa, manatili tayo sa kanyang salita. Remain in God's word. Sabi doon ay sabi po ng mga awit 119 verse 105, ang salita mo ay isang tanglaw na sa aking patnubay. Kung wala ang salita ng Diyos, kailangan may salita tayo ng Diyos. Kailangan manatili tayo sa salita ng Diyos. Dahil ito yung gabay natin. Kung wala ang salita ng Diyos, wala tayong tanglaw. Kaya sinasabi ng mga awit 119 verse 105, ang salita mo isang tanglaw na sa aking patnubay, sa landas kong daraanan. Kita niyo po ito, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So, napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating paglilingkod, sa ating buhay, mananampalataya. Kaya sinasabi din po ng John chapter 15, verse 7, na kung saan, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hiningin nyo ano man ang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Yun po yung mga bagay na paalala sa atin. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. To avoid turning away from God, remain in God's word. Amen. Pangatlo, wag natin i-neglect yung mga church fellowship, yung mga gawain. We must not neglect church fellowship. Kaya totoo ang sinasabi ng Hebreo, no? Yung Hebrews chapter 10, verse 25. Huwag ninyong kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon. Kung meron kayong bagay na gagawin sa bahay, mas piliin yung dumalo sa gawain. Pwede naman balikan yun, yung mga ginagawa natin sa bahay. Yung mga personal natin. Unless kung talagang emergency, may sakit yung sa pamilya, mas naisin natin dumalo sa pagtitipon. Kasi kapag ka ito, unti-unting nawawala Kaya sabi diyan, huwag nating kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon. Nakikita nating malapit ng ang araw ng Panginoon. Amen. We must not neglect church fellowship, mga kapatid. Mga kapatid, ang paglayo sa Panginoon. Turning away from God is dangerous. Pero pero tandaan natin, kayang i-restore ng Diyos. Hingi lang tayo ng tulong sa Panginoon. Kung alam natin na nalalayo na sa Panginoon, alam natin na malayo na tayo sa Panginoon. Pero lapit tayo sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Jeremiah chapter 3 verse 22, I think in story ko yata ito. Kung kayo, ang sabi dito, ang salita ng Diyos,
Sabi po ng Jeremiah chapter 3 verse 22, kayong mga naliligaw kong anak, manumbalik kayo sa akin at itutuwid ko ang inyong kataksilan. Kaya sabi din, sumagot sila, opo, lalapit kami sa inyo dahil kayo ang Panginoon naming Diyos. Mga kapatid, hindi naman masama yung maging abala tayo sa mga bagay. Pero siguruhin po natin mga kapatid na ang paalala ng salita ng Diyos, napakadelikado. Kagaya po na nangyari kay Demas, na sabi nga dito, iniwan na ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. So mga kapatid, ito yung talata na nagpapaalala sa atin. Yung pag-ibig sa sanlibutan ito. Ang isang bagay at nagiging sanhi ng maraming mananampalataya at Kristiyana na lumalayo at tumatalikod sa Diyos. Nawa mga kapatid, ang paalala ng Diyos sa atin, na wag natin talikuran ang pagkakatawag sa atin. Dahil it weakens our relationship to God. It's take away our spiritual joy and peace. It leads to worldliness and sin. Sa mga bagay sa mundong ito, kapag tayo tumatalikod sa Panginoon. And number 5, it damages our testimony. Sinisira yung testimony kapag tayo, Alam niyo po, marami nakatingin sa atin, lalo na mga lingkod na, tapos matagal ka ng Kristiyano, matagal ka na naglilingkod, tatalikod ka pa sa Panginoon, ay madamage yung ating testimony. Pero ito, makatulong po ito mga kapatid, itong talatang ito sa buhay ni Apostol Pablo at sa mga kanyang kasama na si Crescente, si Demas, si Tito, na kung saan ay mga bagay. Pero ito'y nangyayari din po sa maraming mananampalataya. Pero ang paalala sa atin, huwag tayong tumalikod sa Panginoon. Pagkos magpatuloy tayo sa kanyang salita, maging tapat po tayo sa pananalangin. Ano pa sabi doon? Manatili tayo sa salita ng Diyos. Ipo yung susi, talaga yung salita. Kapag nawala yung salita, kapag hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo napapansin, ang layo mo na sa Diyos. Ang layo mo na sa Diyos. Ang layo mo na sa Diyos, mga kapatid. Kaya ito, yung pangatlo, we must consistent na dumalo ng gawain sa Panginoon. Wag natin, yung linggo, wag natin ipagpalit sa halaga kung magkano. Amen. Kung may trabaho ka, wag natin ipagpalit. Wag natin sabihin, naunawaan naman ako ni Lord Mahal naman ako ni Lord Pero mga kapatid, hindi mo napapansin, unti-unti ka nang napapalayo sa Diyos. Isang bagay, maging tapat tayo. We must faithful in prayer. Remain in God's Word. At huwag natin i-neglect yung mga fellowship, yung mga gawain. Kapag subukan nyo, kapag hindi na kayo natin ng mga gawain, tunay, napapalayo ka na sa Panginoon. Salamat sa Diyos, purihin ng Diyos, nawa ay tulungan tayo ng Diyos sa ating, samahan lagi tayo ng Diyos sa ating paglilingkod. Dahil sa Diyos lang natin matatagpuan ang lahat ng bagay. Amen? Magpasakop tayo sa kanyang kalooban at sundin ang kanyang mga salita. Amen? Ipo tayo po manalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan, salamat sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa mga salita na patuloy nagpapaalala. Bagamat sa buhay ni Apostol Pablo, O Diyos, na yung kanyang mga kasama sa gaya ni Demas na naging abala sa kanya at naging sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito dahil sa pag-iwan kay Pablo. Panginoon, nawawag kami maging ganito kagaya ni Demas. Bagkus Lord, tulungan po kami maging tapat sa iyo. Maging tapat kami sa mga namunguna sa amin. Maging tapat kami sa iyong mga salita. Maging tapat kami sa nagmamalasakit sa amin, O Diyos. Higit sa lahat sa iyo, O Diyos, tulungan po kami na maging tapat sa iyo at patuloy na magpasakop sa iyong nais at kalooban. Panginoon, salamat po sa umagang ito at patuloy na kayo po ang maggawad sa amin ng pagsama at tulungan mo po kami kung saan nahihirapan. Kayo po ang patuloy na gumawa, maglaan ng mga bagay sa amin upang kami ay magpatuloy, maging matatag
sa aming paglilingkod. Kaya Lord, salamat po. Hiling din po ako ng pagpapala sa lahat po na nakinig at sumusubaybay ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo po ang magpala sa kanila at sa bawat kapatid ko na kapwa akong manggagawa. Patuloy na kayo po ang mag-ingat at patuloy na ibuhos mo ang pagpapala sa kanilang buhay, maging sa kanilang iglesia na nasasakupan, at patuloy na maparangal ka namin, Panginoon, sa lahat po na aming gagawin. Sa maghapong ito, kayo po ang mataas, kayo po ang madakila sa aming buhay. Kaya, O Diyos, muli pinagkakatiwala po namin ang maghapong ito at salamat po sa pagkakataon na pinagkatiwala mo sa amin sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos, pasalamatan ka, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat mula po sa District 6, DFC Nagcarlan. Kami po ay bumabati ng magandang umaga po. Sumagana nawa ang pagpapala at kapayapaan sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Pastor Ramil po ng DFC Nagcarlan po. God bless po.